Alam niya na ang purpose ni Dilima, bakit siya pinalabas, at siya mismo lumilinya kina Tambaluslos para tulungang pabagsakin ang mga Duterte at hindi na makabalik sa politika kay hodang magpagamit siya sa administrasyon na ito. Wala siyang pakialam. Si Laila de Lima? Si Risa Ontiveros. She's accused of that, Mr. President. Wala, dadalhin kayo niyan sa kampo ng demonyo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Moralidad. Pinagmamayabang ni Laila na siya ay acquitted. Ngayon, talikutin natin kung sino ba tong judge na nag-acquit sa kanya. Ay, paboritong estudyante niya. Yata, ang lugar na ito. Kaya ang Muntinlupa RTC yata ay baluarte ng kanyang isa sa mga paboritong estudyante dyan nung college ang naging judge dyan. And Kapiter, may isa pang gusto naming itanong dito sa iyo. May kaugnay dito. Itong si Dilima, itong si Risa Ontiveros, itong mga komunistang teroristang grupo, iisa ang kanilang panawagan. Ipa-aresto, i-eliminate si Rodrigo Duterte. Ipa-aresto, i-eliminate si Pastor Quiboloy. Wasakin ang political value and integrity ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Ang lahat ng ito ay nagtutugma sa kung anong uri ng oportunistang pakikipagsabwatan ang ginagawa ng Marcos Jr. government laban dito sa mga tumutulong para maging maayos ang pamamahala ng ating bansa. Yung mga tagapagwasak ng bayan, tagapag-recruit ng kabataan at tagapagtaguyod ng oportunistang politika na nakikipagsabwatan sa mga drug lords at mga drug syndicate at mga malisyuso at may morality question na mga tao. Ito yung kinupkup nila. How do you see the irony of this and the bankruptcy of the kind of political dealings of this Marcos government? Malungkot, siyempre malungkot at saka nakakatakot. Nakakatakot ano. Kasi kanina, pinakikinggan ko rin yung mga issue na ni-raise ni Glenn Chong, ano? Kung paano ginamit, ano, yung kriminal, no? Laban sa kanya, no? Kung paano, ang mga ginagamit ay mga taong, mga kidnapper, no? Snatcher, mga masasamang tao na laban sa mga kalaban nila sa politika. Katulad nitong, kung ating pagbabalikan kung paano nagsimula itong kasalukuyang kaguluhan. Kaguluhan ng gobyerno ni Marcos, ha? Wala namang ginawa. Wala namang ginulo. Yung ginawa ng tatlong komunista sa Kongreso, ang pinaka-umpisa niyan ay nung kanilang kinwestiyon yung confidential fund doon nagsimula yun. Ni Vice President Sara. But it was a systematic attack. Exactly. Funded and hatched by Speaker Tambaluslos. At the behest and consent of Marcos Jr., pinabayaan niya yun. Ang layunin nila, yes, Kairek. Ang layunin nila, maliwanag na maliwanag, ay para gibain ang mga Duterte. Correct. Lumilitaw na ngayon. Pero sino nagigiba, Mr. President? Nagiba ba ang mga Duterte? Lumalakas lalo ang suporta ng mga Duterte. Tama. Ang kaibigan mo na Vice Presidente si Sara Duterte ay napilitang mag-resign. Hindi natin alam kung saan tutungo ang kanyang pagre-resign. No? Subalit, ang gusto kong liwanagin dito, yung sinimulang kaguluhan sa Kongreso, yung tatlong komunista na pinoprotektahan ngayon at sinuportahan at inumpisahan nila ni Speaker, yung pisang buo si Speaker Romualdez, ay kung ang layunin nila ay para gibain ang mga Duterte at idinamay nila si Pastor Quiboloy, ang Kingdom of Jesus Christ. Mr. President, tignan ninyo, sino ba nagugulo? Nagugulo ba mga Duterte? Itong mga Duterte na dapat sana kakampi mo, kasama mo, kakampi mo sa politika. No? Ang mga nakakasama mo ngayon ay ang mga kwan. Yung sa pamumuno ng 8 Derecho sa Inodoro. No? At itong mga nasir, itong mga nabulo, mga talunan ng Liberal Party at yung mga talunan na komunista. Oo. Kapiter, may pumasok dito na message. And hindi ko muna ipa-flash sa screen natin. Pero napakaganda kasi kilala ko ang source na ito eh. Pumasok ito 5 minutes lang. Sabi niya, good noon ka, Eric.
Yung former close-in ni Laila de Lima from NBI, na close pa din sa kanya hanggang ngayon, contacted me, yung source prior to her release, nung nakaraan na i-release sa Camp Crame. And he knows na connected ako kina speaker. Please don't mention my name. You know me. Yes. They want me to set her meeting with Speaker Martin Romualdez. And she wants to work with the administration of Marcos to help bring down PRRD and BP Sara Duterte so that no more Duterte will be in government, lalo na sa national leadership. Hindi ko pinayagan po yung meeting na yon, pero nakahanap sila ng ibang linya. But I know the meeting went through. How do you react to this message? Confidential source to hindi ko na babasahin ang kanyang number. Yes. Pero ito ay kilala ko na itong tao ay malapit sa loob ng Kongreso. Okay. Kasi alam mo ka, Eric, may mga taong genuine na nagmamalasakit sa bayan. Okay. Lalabas at lalabas yung mga yan. Sapagkat yung problema, even dito sa mga kapulisan, even sa buong armed forces of the Philippines, no? Hindi naman sila exempted sa mahal na bigas, no? Wala naman sila mga ID na pag bumili ng bigas ang pamilya nila, 20 pesos lang per kilo. 20 pesos per kilo. Wala. Wala yun. Kung magkano ang binibili ng buong sambayanan na halaga ng bigas, ganun din, no? At hindi sa madaling salita, naghihirap din sila. At itong nag-text sa'yo na to, nasabi niya, siya sa bayan. alam niya na ang purpose ni Dilima, bakit siya pinalabas, at siya mismo, lumilinya kinatambaluslos para tulungang pabagsakin ang mga Duterte at hindi na makabalik sa politika kay hodang magpagamit siya sa administrasyon na ito. Wala siyang pakialam. And the meeting went through, ka Eric. Mr. President, yan pong si Laila de Lima, ano po yan? Kiss of death. Correct. Kiss of death po yan. At uulitin ko, ako po'y hindi reliyosong tao, pero alang-alang sa aking pagmamahal sa bayan at aking pagnanais na wag sanang magkagulo. Sana mapanuto kaisipan ninyo. I-correct ninyo ang mga nangyayari. Wala pong ibang makakapigil ng kaguluhang magaganap kundi kayo. Tama. Wala pong iba. Anong gagawin mo? Alam po ninyo, paalisin ninyo. Sa tabi ninyo yung mga taong iniintriga lang kayo. Si Laila de Lima, Si Risa Ontiveros. she's a kiss of death, Mr. President. Wala, dadalhin kayo niyan sa kampo ng demonyo. No? Ulitin ko, Tama. makipag-usap po kayo sa kampo ni Pastor Kibuloy. Pag-isipan ninyo, makipag-usap kayo sa mga abogado. Gawa ninyo ng paraan na makalabas si Pastor Kibuloy, gamitin ang mga legal na pamamaraan. Kausapin po ninyo. Sapagkat dapat ay makausap ng Kingdom of Jesus Christ follower ang mahal na pastor. Ayun. Klaro. Meron pong napipintong kaguluhan, Mr. President. Wala pong ibang makakalutas nito kundi kayo. At dapat niyang harapin. Harapin po ninyo, Mr. President. Ayun. Peter, sa huling bahagi ng ating talakayan, sumambulat itong balita this week na hindi kayang pigilan ng anumang maruming laro at maniobra sa politika ng Marcos Jr. government ang pananatiling popular at niyayakap ng mamamayan ang mag-aamang Duterte. Rodrigo Roa Duterte, Mayor Basti Duterte, Inday Sara Duterte, even ang other son na si Pulong Duterte. No matter how many times the dirty political operations and dirty PR propaganda attacks are being hatched and funded with high amount of fund operationals na ibinibigay, popular pa rin ang mga Duterte. At tunghayan mo itong balita, Peter, Karamon, at tingnan mo kung saan mo nakikita yung anggulo ng pagiging relevant ng mga Duterte in the spectrum of political opposition movement in the country challenging the attempt of Marcos Jr. government to consolidate and retain power beyond 2028. Tunghayan natin ito.
Block ng interview sa media si Vice President Sara Duterte sa OVP Pride reception na ginanap sa isang hotel sa Cagayan de Oro City. Dito'y sinabi niya ang mga plano ng pamilya Duterte para sa darating na 2025 at 2028 elections. Aniya, 3 sa mga Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year. Okay na yan? Okay na yan, ma'am? Sabi naman daw ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman, tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028. Pero ano naman kaya ang plano ni Vice President Duterte? Ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao, mayor. Kung sa 2025 ba o 2028 siya tatakbo bilang alkalde sa Davao City, ito ang kanyang naging tugon. Pag-uusapan namin, Wala naman daw sa usapan na magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo ng bansa ngayon. Pero kumusta naman kaya ang relasyon ni Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos?